Hello guys, andito naman po tayo sa property natin. And ayun, mga kasama tayo. Nagpapatuloy na po natin yung bakod. So for today, pipilitin natin makapagtayo ng poste pa pa ganun. Pero yung nakatayo lang hindi pa yung pahalang. Kasi bubuhusan natin ng semento. Tapos kung magagawa pa nating magbiyak ng kawayan at maglagay doon sa kulang na kawayan doon sa bakod, gagawin po din natin. So habang nag-uukay sila, hinahakot ko yung mga bakal na gagamitin doon sa pwesto nila. So, yan. Today actually may trabaho ko sa company and kasama ko si Rodel kanina. So, natapos namin na maaga. So, after matapos yung trabaho doon, hinila ko na siya dito. So, bukod yung bayad niya doon, kasi yung company magbabayad, bukod naman yung ibabayad ko sa kanya dito sa trabaho ko. Kasi panibagong hila sa kanya to. So, kadalawang trabaho siya in one day. Okay guys, so katatapos lang po natin magtayo ng mga bakod, yung poste. Tapos, nilagyan na rin natin ng semento. Pero yung pinaka-poste pa lang, wala pa po yung suporta na pahalang. So again, ayan po yung bakod natin na kawayan. Ito, kulang pa, hindi ko pa rin nagagawa. Pero mula dito, ayan po, may bago na po tayong nakatayo ng mga poste. Ayan. So kung makikita nyo, hindi pantay-pantay po yung taas niyan. Kasi po, mayroong mga part na malalalim. So ang ginawa ko, 2.5 na mga pipe ang ibinong ko dyan. Tapos later on, papantay na lang po natin. Babawasan natin yung mga matataas. So, for today, hanggang dito na lang po muna gagawin natin. Nagbabaon tayo ng mga poste, then nilagyan natin ng semento. So, next week may trabaho po ko. Sabado at Linggo, magbubuhos po ako ng semento sa company. So after 2 weeks babalik po tayo dito, then hihilahin po ulit natin si Rodel tsaka yung kasama natin kanina, and papatulong tayo maglalagay ng pahalang. So here, hindi po kawayan ang ilalagay natin, hindi rin po kahoy, wire mesh po ang ilalagay natin dito dahil pag sikat po ng araw, kailangan natin tagusan po yung sikat ng araw para hindi po maapektuhan yung mga tanim natin po, mga itatanim po natin dito, sorry. So again, pero doon naman sa kabila na yon, kawayan na ulit ang naisip kong gawin kasi nakausap na namin yung katabi namin, o yung kapitbahay, and pumayag na naputulin namin yung mga puno. Then again, yung kaprasong lupa doon nasa kanila din, pumayag na gamitin namin para taniman kasi hindi naman nila ginagamit. So, doon okay lang na, I think, hindi madaliin yung paggagawa ng bako doon. So, dahil maayos naman natin nakausap, gagandahan na natin yung paggawa ng bako doon sa kabila, yung pagitan ng property, para pag may dumadating ng mga customers doon, again, kainan o restaurant yung kapitbahay natin. So, whenever na may darating na customer sila, magandang titingnan ng, or magandang pagmasdan ng ilalagay natin bakod dito. So again, ito po, sa kanila po yan, pero sinabi na if ever na gusto namin gamitin, okay lang daw, wala daw pong problema. So, ayusin na rin po natin yan. So again guys, ayun po yung ginawa natin bakod. Tingnan nyo, para din naman professional lang gumawa. Diba? So again, after 2 weeks natin lalagyan ng pahalang na bakal para maging matibay. Then, dito, kasi akala ko makipot na siya, pero actually, malapad pa pala dito. Ayan, pababa. Medyo libis nga lang, pero kayang-kaya pa rin maglakad dyan ng mga baboy na mo. Tsaka usa, kaya ang gagawin ko, maglalagay ako dyan ng bakod. So, tutulusan ko dyan para hindi makatawid dito.
So I think doon ang gagaling ang mga baboy damo at usa. Wala sila, I think, na dadaanan dito para umakyat sa property. So if ever na maharangan ko dito, wala na silang way para pumunta pa dito. Not unless na doon sa may entrada na yun, so haharangan ko rin yun. And doon sa may harapan ng property. So for the meanwhile again, lalagyan ko ng bakod dyan para hindi na makatawid yung mga baboy damo papunta sa kabila. So sa tingin ko lang, if ever na tapos kaya na maharangan ko yan, kahit hindi ko agad nalagyan ng bako doon or dito, hindi na ako magkakaroon ng problema sa mga baboy damo. Hopefully. So, again, ayun na po yung bakod natin or yung poste ng bakod. So, minamadali po natin yan. Dapat by end of March, makapag-start na po tayo magtanim or latest natin second week of April. So hapon na, uwi na po tayo. And again, hindi natin ma-accomplish yan kung hindi dahil sa mga, ayan, sa dalawa natin mga bossing, mga katulong natin. Shout out guys. Kamustahin po natin ang mga anak natin na iniwan sa Pilipinas. Ilan po ba? Wala, no comment. So ayan, again, ito po, sila Rodel ang katulong natin ngayon. So babalik ulit kami after 2 weeks para tapusin yung bakod.